cheese fondue. Today, gusto ko lang i-share sa inyo isa na namang simple pero masayang araw naming mag-asawa. Minsan napapaisip ako na hindi naman talaga kailangan ng malaking event o special na okasyon para maging masaya. Madalas, nasa mga simpleng moments lang talaga. At ito yung isa sa mga araw na yun. Nagsimula ang araw namin sa paggawa ng homemade lumpiang Shanghai o spring rolls. Birthday kasi ng uncle, nag-request si Tito Wen ng lumpiang Shanghai. Siyempre, excited naman kami gumawa para sa kanila. Binigyan kami ng 6 na pakete ng lumpiang wrappers at mahigit 2 kilo ng karne at gulay para sa filling. Noong una, kala namin mabilis lang. Pero habang tumatagal, na-realize namin medyo malaki-laking project pala to. 3.5 oras din kaming gumawa. Pero alam nyo, hindi naman namin naramdaman na mabigat o nakakapagod. Kasi habang gumagawa kami, nagkukwentuhan kami, tatawanan, sabay pa kami nanonood ng Lovely Runner. Kung napanood nyo na yung K-drama series na Lovely Runner, alam nyo siguro kung gaano siya cute at nakakakilig. Actually, mas tutok pa yata si Mrs. Minsa sa K-drama kaysa sa pag-roll ng lumpia eh. Pero okay lang, masarap din kasi makita na masaya siya. Masaya, paminsan-minsan, pero pareho kami na papahinto sa ginagawa namin dahil may mga eksena na nakakatawa at nakakakilig talaga. Tapos, magitingin na lang kami, tatawa. At doon ko ulit naalala na minsan, ang pinakamagagandang memories ay hindi yung mga planado, kundi yung mga ordinaryong sandali na magkasama kayo. Habang tumatagal, unti-unti nang nabubuo itong napakaraming lumpiang Shanghai. At habang nakikita namin yung mga ziplock na napupuno, parang may sense of accomplishment din. Nakakapagod pero fulfilling. Yun, tuloy-tuloy lang kami sa paggawa ng lumpiang Shanghai. Para makarami. Kasi nga birthday. Pero we made sure na mag-keep kami para sa amin din kasi titikman pa namin itong masarap na lumpiang Shanghai na itong homemade. Madalas na namin ito ginagawa before, pero ito na yung pinakamatagal na paggawa namin. Inabot kami 3.5 hours at masaya talaga. At syempre, hindi mawawala ang quality control. Kailangan namin matikman kung masarap pa talaga. Kaya nagluto kami ng kaunti para sa sarili namin at honestly, sobrang worth it. Ang sarap, may init at crispy pa. Ayun, napadungaw kami sa labas kasi umulan eh. Tapos may rainbow. Ganda sa feeling. At dahil inspired ako at magandang mood ni Mrs., naisipan ko mag-general cleaning ng bahay. Isa sa mga bagay na alam kong talagang na-appreciate ni Mrs. ito. Para sa iba, baka simpleng paglilinis lang. Pero para sa amin, parang regalo na rin yun sa kanya, sa amin. Kapag malinis ang bahay, parang mas gumagaan ang pakiramdam, mas maaliwalas, mas nakaka-relax, mas peaceful. Kaya sinimulan kong ayusin yung kusina. Nilinisan talagang nagpunas-punas, nagligpit-ligpit, linis ng mga surfaces. Yan. Napansin ko nga minsan pagkatapos linisin ng bahay ay nagaya ng kusina, maya-maya pagdating ni Mrs. pagka nagluto ulit, medyo makalat ulit, pero okay lang. Basta mahalaga, masaya si Mrs. Masaya kami. Okay lang maglinis kada linggo. Kasi ganoon naman talaga. Mahalaga, peaceful, maayos, malinis, at organized. Siyempre, pagkatapos mo, nagsalang ng mga labahin. Actually, patapos na yan. Ang dami ko nang nalaban eh. Ito na yung huling batch. So, laba-laba ng mga damit. Yan. Sampay-sampay. Tupi-tupi.
para ready na yung mga damit natin sa mga susunod na araw. Ano na yung magagamitin sa pagpasok sa trabaho, gagamitin sa pantupad, at saka yung mga damit pang bahay. Mahalaga. Natutuwa ako pagka nagko-comment si Miss sa mga paglilinis ko eh. Kasi pulido talaga siya maglinis. Kaya yung mga sulok-sulok na yan, kailangan nalilinis yan. Tanggal ang mga alikabok. Yan. Satisfying pag nakita ni Mrs. Pagkatapos nun, nilinis ko na rin yung living room. Kasi yan kami madalas na nag-stay ni Mrs. eh. Kapag ka magre-relax, manunod ng mga magandang palabas kaya ng Lovely Runner na pinapanood namin. Paganda talaga nun. Nakaka-uplift ang palabas na yun. Talagang enjoy namin. At alam nyo kung ano ang nakakatuwa. Habang naglilinis ako, ginagawa ko rin itong vlog. Kaya parang mas naging enjoyable ang buong proseso ng paglilinis. Parang dokumentado yung simpleng araw namin. At yun naman talaga yung dahilan kung bakit ako nagsimulang gumawa ng content. Para maalala ang mga ordinaryong araw na minsan ay mabilis lumipas. Mga araw na maaaring mukhang simple ngayon, pero magiging napakahalaga balang araw. Pagkatapos ng mga ganitong paglilinis, nakikita ko talaga yung reaction ni Mrs. Pag pumapasok siya sa bahay, nakikita niya kung gaano kalinis ang bahay. Sobrang saya niya. At doon ko nakita uli na minsan, hindi naman talaga sa mahahaling regalo ang napapasaya sa tao eh. Minsan oras, minsan effort, minsan simpleng pagtulong, at minsan naman paglilinis lang ng bahay. Actually, pag ganyan, binibigyan ako ni Miss ng marami may higpit na yakap at maraming halik din. At para sa akin, sapat na yun. Tapos nun, sunod ko namang nilinis tong treadmill. Tapos kasi namin ginagamit araw-araw para sa aming daily workouts. At malaking tulong din to. Ano na kapag magbabawas ng timbang. Actually, good for the heart, good for the brain. Sa ganito lang, kahit light exercises lang, malaking tulong na. Maliban sa paglalakad sa labas, pag may ganitong mga treadmill, magandang workout din siya habang nasa bahay. Malaking tulong talaga sa kalusugan. Actually guys, sa Pilipinas pa lang, tinitrain na ako ni mama sa paglilinis ng bahay. At laking tulong talaga nun pag punta dito sa UK. Kaya nagagamit ko siya sa pag-general cleaning. At malaking tulong din talaga si Mrs. kasi siya nagturo sa akin din ng pagiging pulido. Ano na sa mga paglilinis, kahit sa kusina. Siyempre, kailangan malinis talaga kasi dito tayo nagpe-prepare ng mga pagkain. At mahalagang dinidisinfect din. Isa yan sa mga natutunan ko kay Mrs. Yung dinidisinfecting services. Kasi talagang parang may make sure talaga na maalis yung mga bacteria. Yun nga lang minsan nakakalimutan ko. Pero salamat na rin sa pagkakataon na to. Habang naglilinis, nagko-content creation, nagpo-vlog. Kaya nare-remind ako na next time ganito gagawin ko. Didisinfect ko to. Ano na yung sa kitchen every time na naglilinis. Actually, therapeutic din tong ginagawa kong paglilinis Nakaka-relax ng isipan, nakaka-relax ng damdamin. Talagang nakakagaan ang pakiramdam. Pagkatapos nun, dilinis ko naman yung second room. Ito na rin yung parang guest room dito. Yan, maayos na paglilinis. Tapos, yun kasi sinasampay yung mga nilaban. Pero hindi masyadong kita, di ba? Sunod naman na yung master's bedroom.
Actually, before nyan, nakapaglaban na ako at nakapagsampay. Nagligpit din ng mga tuyong damit. Tapos, naglabas na ng mga basura para malinis. Sinigurado kong mabango at presko talaga ang buong bahay. Siguro, matutuwa yung si Mrs. pag nakita niya itong finished video ng content na naidugtong ko pa itong video na naglilinis ng bahay. Karugtong nung paggawa namin ng lumpiang Shanghai. So, pag natapos itong video, at pag napanood niya, hopefully, mapangiti yan si Mrs. Kaya talagang inayos ko talaga yung paglilinis. Pulido talaga. Make sure ko na bawat sulok, bawat gilid, nalinis ko talaga. At tinanggal ang alikabok. Kahit yung sa mga likod ng computer. Kasi yun yung minsan sa likod ng screen, desktop. Yan yung minsan na maraming mga alikabok eh. Kaya pag nalinis yan, talagang masasabi ko talaga na maayos yung ginawa kong paglilinis. At ito pa, dahil may roadworks sa labas, yung mga taong naglilinis, siyempre hindi may iwasan. Pumapasok yung mga alikabok sa bintana. Kaya pagka inangat ko na yung blinds, makikita talaga yung alikabok dyan. Kaya, make sure ko na malinis yan. Pinunasang mabuti, dinusting, at saka yung tabing aircon. Kaya, pag nakita ni Mrs. yan, matutuwa talaga. Siyempre, ang linis eh. Wala na yung mga alikabok galing sa labas. Kaya talagang pinagsikapan kong linisin, i-disinfect, talaga para maalis yung mga kalat, mga alikabok, at para fresh din at mabango. Hindi ko rin kinalimutan linisin yung bathroom. Ano na yung yan sa taas. Kasi usually, nalilinis naman lahat. Pero yan ang nakakaligtaan. Yan talaga yung tinuro ni Mrs. eh. Linisin yung mga alikabok sa taas. Kaya nalinis ko yan, minake sure ko. At pag nakita niya, masusurpresa yun siya. At ang pinaka-favorite nga pala ni Mrs. na inire-request sa akin gawin on a daily basis ay ang pag-hoover. Kasi syempre nga naman kapag papasok ka sa bahay, pagtapak mo, maramdaman mo agad sa floor kapag ka malinis o makalat. Ang pag-hoover talaga, daily task yan. Kaya kapag naalala ko na yung request ni Mrs., yung ginagawa ko na agad. At syempre maayos na pag-hoover yan. At nag-hoover ng carpet, ng floors, ng kwarto, ng bathroom. Pagkatapos talaga nitong paglilinis na to, i-enjoy namin ni Mrs. yung niluto namin lumpiang Shanghai. Kakain kami nun. Tsaka meron kami iba't ibang mga sausawan yun na masarap. Gaya nung sweet chili sauce, tsaka yung special homemade na vinegar with onions na gawa niya. Na maanghang-anghang. Napakasarap nun. Kalimutan ko lang anong tawag doon eh. Actually, tatanong ko sa kanya. Pero ang sarap. Kaya, after ng paglilinis, yan, kakain na kami. Lumpiang Shanghai. Tapos, manonood kami ulit nung Lovely Runner. At talagang gustong-gusto niyang panoorin. At enjoy niyang panoorin na palabas. Kaya naman guys, sa pagtatapos ng araw na ito, napaisip ako kung gaano ako nagpapasalamat sa mga simpleng moments na kagaya nito. Paggawa ng lumpiang Shanghai, kasama si Mrs., panonood ng K-drama series kasama si Mrs., pagkakita ng rainbow, mga ganon, paglilinis ng bahay, at higit sa lahat, yung pagkakataong makasama ang taong mahal ko. Kaya naman maraming salamat sa pagsama sa amin sa simpleng araw na ito. At kung may natutunan man ako, siguro ito yon. Hindi laging nasa malalaking achievements ang saya. Minsan, nasa mga simpleng araw, basta kasama mo ang tamang tao, ang mga mahal natin sa buhay. At mahalaga din yung pagiging kontento
at yung pagiging mapagpasalamat sa mga biyaya at pagpapala na tatanggap natin. Kaya hanggang sa susunod na vlog, God bless po sa inyong lahat at ingat palagi. Thank you. Bye!